sa mga Muslim yun, nanay. Sa panahon ba nino? Kasi marami na ngayon eh. Sa panahon ni Adan, iba. Basta yung Bungang kahoy naman yun, bawal lapitan. bawal ang Muslim na pagkain. Okay. Marami po kasing pinagbabawal. Kung pag-aaralan natin, ano nga ba yung unang pinagbawal? Bungang kahoy po sa paraiso yun. Sa pagkain. Sa tao ha. Unang tao si Eva at si Adan. Nung dumami ang tao, may mga pinagbawal ang Diyos at hindi pinagbawal sa panahon ng mga naunang propeta. Pero sa panahon natin ngayon, marami pong pinagbawal ng Diyos. Ha? Ano yung una? Ano po yung una? Yung kainin mo. Bawal. Una po kasi, yung pinakabawal talaga, yung pagsamba sa ibang Diyos maliban sa Kanya. Pero yung sinabi nyo, kakainin eh. Sa pagkain naman, ang pinagbabawal ng Panginoon Diyos, hindi lamang po baboy. Yung alimbawa, nagkatay ka ng manok, nagkatay ka ng kambing, nagkatay ka ng baka, kalabaw. Pero sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Diyos-Diyosan, bawal din po kainin ng Muslim yun. Bakit? Sabi ng Allah sa Quran, anumang inahin, anumang kinatay, anumang pagkain, ha? Na inalay ito sa iba, bukod sa akin ay bawal, haram kainin. Imagine? Okay. Dagdagan na natin. Bukod doon sa inalay, pinalo ng 2x2 bago katayin. Kinuryente, double death. Lahat ng klaseng dugo, may kukumpang pangil, may pangil, at may kukumpang lagit, at ang baboy, bawal po kainin ng Muslim. Bawal po lahat yan. Bakit po? Dahil po yun na mga nabanggit na mga hayop na ito ay pagmumula na matinding sakit. Na pagmumulan sakit ng katawan ng tao upang siya magina. Kaya pinagbabawal ng Diyos ang mga pagkain ito. Dahil ito'y makakasama sa kalusugan po natin, nanay. Okay? May 20 pesos ka. Okay. Paliwanag ko, nanay. Okay. Yeah, masarap ang bubog. Okay. Pangalawa. Sino pa may tanong? Okay. Anong tanong nila? Bakit sila nagsusuot ng ganito? Okay. Ganito. Yan ba? O sama na natin yung mga bae. Kababaihan kilala siya. Okay. Ang pagsuot ba ng ganito sa kalalakihan ay obligado? Hindi po. Hindi po. Pero, Mas kanais-nais, pero hindi po siya utos at lalong hindi rin sa sunna. Walang karagdagang gantimpala pag nagsuot yan. Yan po ay tradition dress lang. Baka makita nyo nakaganyan, akala nyo sabihin nyo Muslim. Hindi po nakikita ang pagiging Muslim sa itsura. Lalong hindi sa dugo, lalong hindi sa tribo, at lalong hindi sa pinagmulan. Ang pagiging Muslim po kung papaano ka susunod, susuko, tatalima sa iyong Panginoon Diyos. Okay? Yan ang tunay na Muslim po.